In terms of payments naman ng Ripple, that's the thing eh. That's the ito yung nakikita ko sa crypto is every now and then may bagong lalabas na competitor. So doon medyo nadedehado ka kung mas maganda technology nitong bagong project, mabubuhay pa kaya 'tong XRP? Kasi siyempre may kalaban siyang mas maganda, mas mabilis, et cetera. I don't think mawawala si Ripple. Sobrang tagal na rin ni Ripple 'no, since I think nung dumating ako sa crypto nandiyan yung Ripple eh. So the fact na hanggang ngayon nandito pa rin siya means it could stay longer. Yung mga cases niya napanalunan naman niya. But alam ko marami din mga taong ayaw kay Ripple because probably it's not a good investment kasi nga di masyado gumagalaw yung price nila. But in terms of kung tatagal ba yung company, I think tatagal yung Ripple. Yun yung masasabi ko. Top 5 is syempre Bitcoin, Ethereum. Hindi mawawala yung Bitcoin, Ethereum. That's very guaranteed na hindi mawawala yung dalawa na yan. May mga abang coins na hindi naman matunog, no? Di mo masyado marinig sa social media, pero nandiyan pa rin sila, no? Like for example, Litecoin, 'di ba? Or Monero, 'di ba? Ito yung mga types of coin na walang hype, walang marketing, but still there, no? Since nag-start ako sa Bitcoin, nag-start ako sa crypto, nandiyan na sila. Excited? Ba't mo nasabi, uy, parang future talaga tong crypto? Is it because of the decentralization? Is it because of the scalability? Or is it because of the cost? Or any other factors pa? Kaya parang yung conviction mo sa technology nito is solid. Okay, so like I said a while ago na from time to time, meron ka talagang makikitang innovative na projects or na mga developers na build ng bagong innovative projects nga. Doon mo makikita itong mga projects na to, meron siyang utility or use case in real life, no? In real world. So, pag nakikita mo yung mga ganitong klaseng project, mapapaano ka eh. Magkakaroon ka ng positive sentiment about sa crypto na alam mong itong mga project na to ay makakatulong siya sa, for example, sa government or sa country. Doon ka nagkakaroon ng bullish sentiment sa crypto eh, na magiging ano siya, nandiyan pa rin siya, no? Nandiyan pa rin yung crypto, doon ka magbe-base eh. Marami kang makikitang projects na something na alam mong makakatulong sa government, 'di ba? Like for example, payments, 'di ba? Remittance, mga ganun. Doon mo makikita na may future ang crypto. Yeah, in terms of payment, no, in the past years, yung Ripple, parang isa yun sa mga naririnig natin. What's your take with what's happening with Ripple now? And yung sa mga naging kaso niya in the past, do you think lalaban yung Ripple in the future or medyo wala na ang Ripple? In terms of payments. I don't think mawawala si Ripple. Sobrang tagal na rin ni Ripple, no? Since I think nung dumating ako sa crypto, nandiyan yung Ripple eh. So the fact na hanggang ngayon nandito pa rin siya means it could stay longer. Yung mga cases niya napanalunan naman niya. But alam ko marami din mga taong ayaw kay Ripple because probably it's not a good investment kasi nga di masyado gumagalaw yung price nila. But in terms of kung tatagal ba yung company, I think tatagal yung Ripple. Yun yung masasabi ko. In terms of payments naman ng Ripple, that's the thing eh. That's ito yung nakikita ko sa crypto is every now and then may bagong lalabas na competitor. So doon medyo nadedehado ka kung mas maganda technology nitong bagong project, mabubuhay pa kaya tong XRP? Kasi syempre may kalaban siyang mas maganda, mas mabilis, et cetera. Pero ganun din naman ang case ni Ethereum eh, di ba? Si Ethereum, mabagal, mahal gas fee, tapos ang daming bagong competitors na dumadating na kine-claim nila na mas mabilis sila, mas mura yung gas fee, mas secured. But at the end of the day,
meron pa rin mga ganong klaseng projects na nawawala at si Ethereum, nandiyan pa rin. 'Di ba? Kahit ano mangyari, nandiyan pa rin. So I think that's the same for me, in my opinion, that's for me the same case din for XRP. Kahit may mga bagong payments na project dyan, I don't think kaya na lang tabunan si XRP. Parang ganun. Yeah. I agree. Meron din talagang mananaig hanggang sa uli. Hanggang sa huli, may sinabi ka na may mga coins that mawawala, pero merong mga very few coins that would last. And para sa'yo, top of mind, ano yung mga tingin mo mga projects or mga coins that would last maybe 10 years? Kasi if you remember nung dot-com bubble, di ba, daming nagka-tech boom noon, daming technology, pero iilan lang yung mga natira, like yung mga Google. So, if iparallel natin dito sa crypto, in the next 10 years, ano tingin mo kaya ang mga coins that would still be here after 10 years? Kasi, like for example, nung 10 years ago, wala na yung mga ibang mga crypto. Mhm. Iilan na lang. So, ano kaya, at least in your projection ng as an enthusiast, ano yung Okay. tingin mo nandyan? So, syempre, top 3 or top 5 is, syempre, Bitcoin, Ethereum. Hindi mawawala yung Bitcoin, Ethereum. That's very guaranteed na hindi mawawala yung dalawa na yan. May mga abang coins na hindi naman matunog, no? Di mo masyado marinig sa social media, pero nandyan pa rin sila, no? Like, for example, Litecoin, di ba? Or Monero, di ba? Ito yung mga types of coin na walang hype, walang marketing, but still there, no? Since nag-start ako sa Bitcoin, nag-start ako sa crypto, nandiyan na sila. So ito yung mga few coin, the next 10 years na pa rin sila. I don't think mawawala sila. Bitcoin, Ethereum, Solana. Yung Solana, nagkakaroon na rin kasi ng I won't say a cult, no? Pero may malaking community ng Solana eh. So I don't think mawawala siya. The fact na bumagsak yung Solana price ng $17, $18 and the fact na nakabangon siya means malaki talagang community ng Solana and I don't think mawala yung basta-basta. So the next 10 years I highly think na nandiyan pa rin sa Solana. XRP, BNB, that's a Chinese coin. As long as nandiyan yung China, I don't think mawala yung BNB, no. There are few layer 2s as well na I think nandiyan pa rin siya. I won't say na top 10 but nandiyan pa rin sila. Top 10, di ko na kasi ilan na ba nabanggit kong coins. Di ko na maalala eh. So Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Litecoin, Monero, Chainlink, yung mga matatagal. Basically, kung naghanap ka ng coins na next 10 years ay nandiyan pa rin, you have to look back nung 2017 or maybe earlier pa na hanggang ngayon nandito pa rin sila. Kung nandito pa rin sila, most likely next 10 years nandiyan pa rin sila.